Marami mga signature shoes para sa 2023-24 season ang na-release. Ngayong taon naman ng 2024 ay may nakalinya pang i-release ang iba-iba mga brand. Ito lang yung mga notable doon. Karamihan din ng mga players ay mas pinipili ngayon ang alternative gaya ng mga Chinese brand dahil mas nabibigyan sila doon ng mas magandang deal kumpara sa Nike at Adidas. So, teka lang, parang may mali lang ako dun sa statement. So, sabihin na lang nating mas nabibigyan sila ng pagkakataon para magkaroon ng wider financial support. Kung usapan ng deal, wala pa rin tatalo sa contract ni na LeBron, Kevin Durant na lifetime dito sa Nike at yung contract ni Steph sa Under Armour. Marami pa rin naman mga star player ang hindi nabibigyan ng kanilang signature shoes katulad ni Anthony Davis. Kapag kasi merong ganong deal sa isang brand, mas napapalaki nila yung revenue na pwede makuha ng isang player kumpara sa endorser ng isang brand na walang signature shoes. Katulad ni Nikola Jokic sa Nike dati, endorser siya nung brand na yon. Bibihira lang din ang binibigyan nila ng deal para sa signature shoes. Ngayon, lumipat si Nikola sa isang Chinese brand, ang 361 Degree. Nilabas ang report na yon ng Christmas game. Sa report pa nga, napilitan nung aminin ni Nikola na nakipag-partner niya siya sa ibang brand dahil nag-leak na yon. Pero parang yun yata ang dahilan kung bakit pumunta si Aaron Gordon sa Serbia para bisitahin itong si Nikola Jokic. Ang inad doon ni Nikola kasama kasi sa deal na magkakaroon ng unang signature shoes sa brand itong si Jokic. Ang sinusuot niya kasi ngayong model or edition yung Big 3. Base din yun sa report ni Nick DiPaola. Si Jokic din ang magiging global ambassador ng brand. Si Aaron Gordon meron ng ika-4 na edition ng signature shoes sa 361. Tag team ulit silang dalawa. Si Kevin Love parang may signature shoes din doon. Ito pa yan, si Jokic kasi meron logo. Nilagay yon sa sapatos ng Nike dati. Dahil lumipat siya ng brand, hindi lang alam kung magagamit niya pa ang logo na yon. At kung matatandaan nyo si Kyrie, gumawa ng panibagong logo dahil pagmamay-ari na ng Nike yung trademark sa logo ni Kyrie sa mga signature shoes niya. Matagal na rin kasi nag-iintay talaga si Jokic mula sa Nike na magkaroon siya ng signature shoes. Pero malabo nga doon dahil bibihira ang binibigyan nila. Isa pa, yung malaking trademark na mawawala sa kanya yung logo. Ilang taon niyang ginamit yun. Sa ngayon, wala pang nilalabas na expected date kung kailan ilalabas yung signature shoes ni Nikola Jokic sa 361 Degree. Pero expected yon end of 2024. Ang second edition naman ng Jordan Tatum 2 ay i-release ngayong taon. Almost 1 year din after i-release ang kanyang Tatum 1. Nung nakita ko yung Tatum 2 na edition, parang yung design may hawig sa sapatos ni Anthony Edwards. Pero Adidas naman yun. Sinuot na rin ni Tatum yung bago niyang edition sa Lakers vs Boston Christmas game. May dalawang colorway yun, yung Tatum 2. Una yung Vortex at yung Mama's Boy. Ang colorway ay i-release by March 25 hanggang April, papasok ng playoffs. May price tag yun na ayon sa report $125 or nasa higit 6,800 pesos. Sa mga signature shoes pa, especially nakadesign kasi yon sa player. Yung Tatum 2, nakadesign talaga yon para kay Tatum dahil sa grip ng mga paa niya. Base mismo kay Tatum, yung pagkakadesign ng sapatos na yon ay mismong nakabase sa game style niya. Iba doon sa Tatum 1. Kaya kung maalala nyo, dyan nagka-problema yung unang mga release ng signature shoes ni Steph dahil nakadesign din yon sa mga paa ni Steph dahil sa injury. Based naman sa sneakerfiles.com, ang Nike maglalabas ulit ng mga sapatos ni Kobe by July na to. Relaunch lang to ng Kobe brand. Medyo natigil kasi yon since 2020 dahil nung pumano si Kobe, nagkaroon ng mga dispute. Base sa CEO ng Nike, limited shoes lang ilalabas nila. Siyempre, mabenta pa rin yun sa mga kolektor. Ang price tag na nilagay doon, $190 or aabot ng 10,000 pesos. Hindi sabay-sabay i-release yung mga sapatos na yon, pero magsisimula by summer sa US. So mga June or July. Si Kyrie naman mukhang pinaninindigan na kikita ng $1 billion yung sapatos niya. So, i-release ngayong taon yung bagong brand or edition ng sapatos ni Kyrie sa Anta. Lumipat siya nung nakaraang taon sa brand. Nung inalis din si Kyrie sa Nike, mga 2022 pa ata to, nawalan din ng $17 million na kita ang brand nun.
Si Kyrie naman nawalan syempre ng $11 million per year. Sa unang bagsak kasi ng pagkawala ni Kyrie, malaking impact yun at naghanap agad ng pamalit itong Nike. Dahil si Kyrie kasama every year sa top 10 na may pinakamabentang sapatos sa linya na merong signature shoes sa kahit anong brand. After ng deal ni Kyrie sa Anta na part na siya ng company at may go signal siya sa mga design at kung paano ima-market yun, nakipag-partner ngayon si Kyrie sa Kicks Crew, isang global e-commerce platform para sa mga apparel at sapatos. Chief Executive Officer pa si Kyrie sa platform at mostly siya mag-handle ng lahat ng apparel na galing sa Anta na connected sa kanyang brand. Ang release date ng sapatos ni Kyrie ay first quarter ng 2024. So mga January hanggang March yun. Kung malilate, pwedeng umabot ng April hanggang June. So playoffs na. Kalimitan din yung mga players at brand nagre-release ng kanilang mga sapatos during NBA season hanggang playoffs para mas mataas yung market.